So, balik live muna tayo mga kapatid. Wait muna mga kapatid. So, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari sa puso at damdamin natin. Maraming salamat sa mga nagpadala para sa mga seminarians natin. So, this month po ay babayad tayo. Ito po yung babayaran natin this month. Si Ate Juju Idosma po, yung ating in charge nito. Nakabayad na tayo last month, this month wala pa. So ang total po this month is 160,300 pesos. Yan po yung babayaran natin sa 35 seminarians. At salamat sa Diyos, malapit na tayo makakuha sa 160,300. So sa mga gustong tutulong ay welcome na welcome po yan, para yung mga gustong magpari, kalimitan bakit sila hindi magpatuloy, because of the lack of financial support. Marami namang spiritual support, pastoral support sa mga parokyano, pero yung tinatawag na financial support ay bihira lang. So sa pamamagitan ng programa natin ay makatulong tayo sa mga mahal natin sa buhay na gustong papasok sa seminaryo po. Meron akong isi-share sa inyo ngayon mga kapatid. Maganda po ito, very inspiring po. Ang pumasok ngayon ay 156,000. Malapit na tayo maka-reach sa 160,000. And 156,202.05 po. Maraming salamat po sa mga nagpadala ha. So, next week siguro makabayad na tayo para sa ating at hindi po matuloy po Shane Sunshine through nandyan po sa timeline ko po kapatid. Merong para sa St. Michael Center, meron din sa seminarians, nandun po ay ilalagay po. Father, kailangan ba i-loudspeaker kung mag-online? Yes, dapat po. Okay? So, Ate Honey Ann Lee, nanonood sa atin ngayon. Magandang araw, ate. At ngayong araw na ito ay magsagawa tayo ng BEC Day or Foundation Day sa ating parokya, sa Our Lady of Holy Rosary Parish, mga kapatid. So maraming salamat sa mga tumutulong para sa mga seminarian. Kung magkaisa tayo, marami pang maging pari. At maraming mga lugar sa Amerika na close na dahil sa kakulangan ng bukasyon sa lugar na yon. At kung dadami yung bukasyon natin, marami tayong mapadala doon. At alam nyo, sa paglibot ko sa Switzerland, sa Germany, sa Canada, sa Amerika, iba't ibang lugar sa Amerika, ito yung pati sa Italy, ito yung nadiskubrihan ko, no? Dahil sa Pilipino. Maraming Pilipino po at sila yung dahilan hindi nag-close yung mga lugar sa Europe, sa Amerika, dahil nag-supply tayo ng mga pari. So yan po ang dapat nating ipagbunyi, na marangal tayo dahil dyan, no? We save a lot of churches because of the Filipino community. Congratulations po sa mga Pilipino. So ito yung isi-share ko sa inyo sa araw na ito mga kapatid. Very inspiring po. Last week po may dumudulong sa office natin dahil biglang natulala. Bigla lang natulala itong binatilyong ito, 24 years old. Nung na-interview natin, no, at hinikayat din natin na magpa-examine sa doktor at sa mga eksperto, no, dahil nandito tayo, yung maibigay natin ay binibigay na natin sa kanila. Yung sacrament, yung catechism sa pamilya, para mag-guided po sila sa mga decision making nila.
No? Ang nangyari mga kapatid, tulala, 2 weeks ago, tulala. Kung kausapin mo, tulala talaga. At nangyari po ito dahil nandun siya sa isang paaralan nagtatrabaho. At sa paaralang iyon, may nakita pala siya. Ang mga makita niya ay mga kapre. Sa atin, sa Bisaya, agta. No? So, malaking mga maitim na mga lalaki. Nakita niya sa mata niya. At dahil doon, natulala siya dahil sa takot. So, itong psychic ability pala mga kapatid, maging open ito, maging active ito. Because of fear, confusion, pride, voices, strange voices, visions, obsession with spirits, or loss of normal thinking. It should not be romanticized. It should be carefully discerned. So, with our team, dinidiscern natin mga kapatid. At alam nyo, normal na siya ngayon Normal na siya ngayon dahil makausap din natin ng masensinan. And then, nung unang pagpunta nila dito sa office, alam nyo, hindi niya alam, wala siyang ma-recall. No? At hindi lang yan ang nakikita niya. 3 kapre, hindi lang 3 kapre. Nakikita din niya yung 2 diwende. Higit sa isang oras po ito nagpakita sa kanya. So, ito po yung rason naging tulala siya. Dahil yung psychic ability pwede ma-open when you experience intense fear or vision. At alam nyo, yan ang simula dahil itong mga nilalang na ito ay laging nagpakita niya dun sa paaralan. Dun sa paaralan mga kapatid. At ang nangyari mga kapatid, kino-close natin yung psychic ability niya, yung third eye niya. At sa awa ng Diyos, grabe yung impact sa prayer. Bakit? Ano yung impact sa prayer? Na-normalize yung kanyang pag-iisip. Malaki yung improvement. No? At nung nasiyasat natin, isa sa mga doorway mga kapatid, yung psychic niya. At isang nakita namin na doorway, meron pa siyang laro. Ang larong ito ay ghost hunting. So, gustong-gusto niya itong larong ito. At lagi niya itong nilaro, mga kapatid, itong ghost hunting. At alam nyo, marami tayong mga pasyente ngayon na because of this, na naging doorway sa kanila. So, this is only for entertainment. So, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo sa mga entertainment na ginagawa natin. So, tingnan na, ghost hunting apps may appear harmless. But they can awaken unhealthy curiosity about spirits and occult. So, mag-ingat po kayo nito So, sa tingin natin harmless. Pero meron na tayong 3 pasyente nito. 3 pasyente nito. So, hindi naman siya possessed, pero nag-trance siya. No? Yung trance ay hindi mo makausap. No? Ang trance ay hindi tulala. At nung nakausap natin, nung na-interview natin yung pamilya, meron pala silang occult involvement. Isa nito, yung kanilang ninuno. No? Meron palang kapangyarihan na extraordinary. So, ngayon ay binigbigyan natin sila ng 7 days renouncement po sa mga occults, ancestors, mga practices sa ating pamilya. Dahil hindi naman tayo
maka-avoid nito dahil we are it is part of our culture. Now, these practices. So Christians should not seek contact with the dead or unknown spirits. Yun po yung ghost hunting. So siya na yung nahunt ng mga spirits. At hindi lang yan yung paborito niya. Halos every night po, lagi siyang nanunood ng horror movies. No? At itong horror movies is prohibited talaga sa mga kasamahan natin na mga exorcist. Maging daanan po ito, daluyan ng mga masamang espiritu, masamang mga nilalang. So ito yung mga advice sa mga seasoned exorcists. Avoid movies that glorify demons. So, yung may mga pinikula na Pilipino, di ba? Pero binabahan po yung patungkol ni Satanas. The good Lucifer, the good Satan. So, avoid movies that glorify demons, witchcraft, satanism, occult rituals, or the spirit communication. So, ito po advice po ito sa mga exorcist po. Giharas na sad mi, Father, nakasulod sad ang sakit na mo, Father Richie Brasona. So, go to the sacrament again, dito pa yung advice ng mga seasoned exorcist, mga kapatid. Do not watch for films that create unhealthy fear or disturb your peace. So, mag-ingat po Yan po yung mga reminder sa mga seasoned exorcist. Sila Father Sikia na nagsasabi nito, Father Kabading nagsasabi nito. Ano pa? Do not allow horror movies to become a source of curiosity about the demonic. So, wag mong hayaan. So, ito, isa to sa nakita natin na rason, mga kapatid. Dahil, alam nyo, malaki po yung improvement niya ngayon. No? Malaki po, makausap mo na, and then, dun ko na nalaman, no? Dahil nung unang pagpunta nila dito, ay tulaw hindi mo makausap itong binatilyong ito. Yan po ang sinasabi ni Father Gabriel Amorth, sa kanyang Exorcist Tells His Story, at si Father Jose Antonio Fortilla sa kanyang Soma Diaboniaca, Demonica, no? At Father Chad Refriger sa kanyang mga talk, Father Vincent Lampert, Father Gary Thomas, Father Francisco Bamonte. Yan po yung mga sinasabi nila. Ano pa yung sabi nila? Be more cautious with children, teens, and emotionally and spiritual vulnerable persons. So ito po yung tinitira nila yung mga bata just imagine yung isa yan sa Annabelle nga movie, ganahan ko maglantaw kay dili ko katulgon, hadlok mama kaayo garing mana, no? So delikado yan, kapatid, wag na po, no? At lalo na yung mga bata, mag-ingat po sa mga horror movies po. Delikado po yan. So ano yung piliin natin? Choose what strengthens faith, peace, purity, and trust in God. So isa sa mga gusto ko na mapanood ninyo yung The Flying Saint. I-search nyo yan. At yan po yung ipanood ninyo sa mga anak ninyo, The Flying Saint. Saint Joseph Cupertino po. The Flying Saint. Makatulong po yan sa atin to deepen our faith, to deepen our knowledge, our trust to God. That's the real that's the necessity
to increase our intimacy with the Lord. Love story na lang ang tan-awon nga movies, amor, no, pwede pod, no, and then mga story that give you lesson, that give you moral lesson, mga kapatid. Ito, horror movies are Christian must avoid any entertainment that opens the heart to fear. Ito po Christians must avoid any entertainment that opens the heart to fear, occult fascination, spiritual realm, or harm. That soul must be guarded. Because what enters the imagination can influence the heart. Ito mga kapatid take note what enters into our psyche, to our imagination, influence your being, influence your heart, influence your whole operation, mga kapatid. So, for Christians, the question is not only is this allowed, but also what does this do to my soul? No? So, kailangan, mga kapatid, na tatanungin din natin, itong pinanood ko, ano bang maidulot nito sa buhay ko? If a movie leads a person to fear, nightmares, anxiety, obsession with evil, desensitization to sin, parang nag-promote na hindi na tayo matablan ng kasalanan, or curiosity about witchcraft, spiritism, possession, curses, or rituals, then it is spiritually harmful and should be avoided. Okay? So, exorcists often warn the faithful to be very careful, mga kapatid. Some horror movies filmed are merely fictional stories, but others can awaken fear, curiosity about demons, fascination with the occult, and even desire to experiment with forbidden practices. So yan po mga kapatid mag-ingat po kayo. At sa awa ng Diyos, itong 24 years old na batang lalaki ay normal na po ngayon. So yan po, hindi naman siya nag-react wildly, pero bumalik yung kanyang consciousness, bumalik yung kanyang soundness of his mind. Dahil dito mga kapatid ay tuwang-tuwa po yung buong pamilya. So babalik sila sa sunod na araw dahil obserbahan natin, especially sa kanilang renouncement po. Dapat talaga i-renounce lahat ng mga occult entry points, mga kapatid. Makatulong po yan sa atin. At makatulong po hindi lang sa iyo, kundi sa buong pamilya din. Okay? At sana po ay na-inspire po kayo sa mga oras na ito. Hindi po na tayo nag-live dahil sa pangyayari, no? At sana po isalin ninyo yung pagdadasal, yung kaluluwa ni Ate Emma at ni Clemencio na aksidente na nabanggaan na hit po sa ating driver po. Tatapusin natin ito sa isang panalangin po in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen.
Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless. So, fight Maria, and to accept thee with a humble heart po.